Hi guys! Alam nyo ba na nagsama-sama ang malalaki at mga makapangyarihang bansa upang makamit ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng sangkatauhan na papasok sa isang mahalagang yugto? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng sangkatauhan ay papasok na sa isang mahalagang yugto. Ang huling pagtitipon ng core ng reaktor na pinamumunuan ng isang Amerikanong higante. Naabot ng ITAR fusion reactor ang isang milestone. Sinimula ng Westinghouse ang pagbuo ng core. Ang karera upang makamit ang kapangyarihan ng mga bituin ay umusad ng napakalaking hakbang. Sa timog ng Pransya, ang pinakamalaking eksperimento sa fusion energy sa mundo ay pumasok na sa pinaka-critical nitong yugto at ang buong mundo ng agham ay nakatuon ang pansin. Haharapin ng Westinghouse ang pinakamalaking hamon ng ITAR. Noong August 2025, sinimula ng ITAR ang pandaigdigang mega project na naglalayong kopyahin ang enerhiya ng araw sa daigdig. Ang huling pagtitipon ng core ng reaktor nito. Ang Westinghouse Electric Company, isang Amerikanong higante sa larangan ng nuclear, ay ginawaran ng kontratang nagkakahalaga ng 168 milyon euro upang pamunuan ang proseso. Napakalaki ng gawain. Kailangan pagdugtungin ng mga inhinyero. Gamit ang welding, ang siyam na higanting bahagi ng bakal, bawat isa ay tumitimbang ng halos 400 tonelada upang mabuo ang tokamak vacuum vessel ng ITAR. Ang silid na hugis donut na ito, ang balang araw ay maglalaman ng hydrogen plasma na may init na 150 milyong degrees Celsius na mainit pa kaysa ubod ng araw. Mahigit sa isang dekadang karanasan ang Westinghouse sa proyekto ng ITAR, katuwang ang mga kumpanyang Italyano na Ansaldo Nuclear at Walter Tosto bilang bahagi ng AMW Consortium. Napakahalaga ng eksaktong pagkakaayos. Kahit isang maling pagkakatugma ay maaaring makasira sa proyektong inabot ng mga dekada at bilyong dolyar. Gaya ng sinabi ng isang leader ng ITAR, ang pagbuo ng reaktor ay parang pagsusulba ng 3-dimensional na palaisipan sa antas pabrika. Isang pandaigdigang proyekto na wala pang katulad. Ang ITAR ay higit pa sa isang reaktor. Isa itong pandaigdigang pagtutulungan na nagbubuklod sa 35 bansa na kumakatawan sa higit kalahati na populasyon ng mundo at karamihan sa pandaigdigang ekonomiya. Bawat bansa ay may mahalagang ambag, mga magnet mula sa Japan, mga coil mula sa Russia, mga cooling system mula sa US at mga power supply mula sa China. Lahat ng ito ay nagtatagpo sa Cadarache sa timog ng Pransya, kung saan unti-unting pinagdudugtong ang mga bahagi. Walang kapantay ang saklaw nito. Ang mga bahagi ay ginagawa sa 4 na kontinente, saka dinadala sa Europa para tipunin. Nalalampasan nito ang kahit mga proyektong siyentipiko gaya ng Large Hadron Collider at ipinapakita kung paano ang ganitong antas ng kooperasyon ay maaaring maging susi sa paglutas ng mas malalaking suliranin kaysa enerhiya. Para sa Europa, ang ITAR ay nangangahulugang pagtatayo ng site at halos kalahati ng mga bahagi. Para sa US, ito ay nakatuon sa Central Solenoid Magnet na tinatawag ding tibok ng puso ng makina. Bawat ambag ay mahalaga. Ang bawat piraso ay kailangang tugma upang makamit ang fusion. Ang pangarap, gawing tunay na pinagmumula ng enerhiya ang fusion. Ang sukdulang layunin ay kamangha-mangha, makalikha ng 500 megawatts na power gamit lamang ang 50 megawatts na input energy. Ang 10 ulit na balik nito ay magpapatunay na ang fusion ay hindi na pangarap, kundi isang praktikal na pinagkukunan ng enerhiya para sa hinaharap. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Nang sinimulan ang ITAR noong 2010,
Inaasahan ng mga siyentipiko na makakamit nila ang unang plasma pagsapit ng 2018. Ngunit ilang ulit itong naantala dahil sa matinding komplikasyon ng proyekto. Ang bagong target, magsagawa ng ganap na eksperimento sa fusion pagsapit ng 2035. Ipinapakita ng mga pagkaantala ang laki ng hamon sa fusion. Sa loob ng mga dekada, biro ng marami na ang fusion energy ay palaging 30 taon pa ang layo. Gayunman, pinapatunayan ng pag-unlad ng ITER na sulit ang pasensya. Gaya ng sabi ng isang mananaliksik, kung makukuha natin ang enerhiya ng mga bituin, sulit ang maghintay ng ilang dekada. Higit sa ITER, ang landas tungo sa walang hanggang enerhiya. Hindi mismo magpapadala ng kuryente sa mga bahay o lungsod ang ITER. Sa halip, ito ay testbed, isang patunay na konsepto na magbubukas ng daan para sa susunod na henerasyon ng mga reaktor na kilala bilang demo. Ang mga makinang iyon ang maglalapat ng mga natutunan sa ITER upang makalikha ng totoong kuryente sa grid. Napakalaki ng mga benepisyo ng fusion. Hindi tulad ng tradisyonal na nuclear fission. Hindi ito lumilikha ng mapanganib na radioactive waste na tumatagal ng libu-libong taon. Wala ring panganib ng meltdown. Ang panggatong nito, mga isotopo ng hydrogen, ay sagana, sapat upang magbigay ng enerhiya sa sibilisasyon sa loob ng milyong taon. Kapag nagtagumpay ang ITER, mababago nito hindi lang ang produksyon ng enerhiya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating planeta. At hindi nag-iisa ang ITER. Sa buong mundo, may mga pribadong kumpanya at pambansang laboratorio na sumusubok ng iba't ibang disenyo ng fusion mula sa mga accelerator hanggang laser-driven reactors. Ang ITER ang pangunahing proyekto, ngunit bahagi ito ng mas malawak na kilusan na maaaring magpabilis sa pagdating ng panahon ng fusion. Isang milestone para sa sangkatauhan. Habang hinangin ng Westinghouse ang mga unang bahagi ng core ng ITER, hindi lang ito isang tagumpay sa larangan ng inhinyeriya. Isang itong simbolo ng pinakamainam na kayang makamit ng pandaigdigang pagtutulungan. Ang mga bansang madalas magtagisan ay nagkaisa upang harapin ang isa sa pinakamalalaking hamon ng sangkatauhan, kung paano mapapagana ang ating kinabukasan nang hindi sinisira ang ating planeta. Malayo pa ang lalakbayin, ngunit sa bawat bahagi ng core na nabubuo at bawat coil na ilalagay, mas lumalapit ang ITER sa layunin nito. At sa prosesong ito, nagbibigay ito hindi lang enerhiya, kundi pag-asa. Bilang konklusyon, ang pagbuo ng kinabukasan, isang piraso sa bawat hakbang. Matagal nang tinatawag ang fusion energy bilang banal na gral ng agham. Ngayon, sa unang pagkakataon, mas malapit na kaysa dati ang sangkatauhan sa pagkamit nito. Maaaring abutin pa ng mga dekada ang daan, ngunit ang mga tagumpay tulad nito ay nagpapaalala sa atin na totoo ang progreso at ang hinaharap ay maaaring mas maningning kaysa sa ating inaakala.